Anyway, dumako tayo dito sa lawyer ni Kibuloy. Ano po? Dumako tayo dito sa lawyer ni Kibuloy. Medyo ito nga yung lawyer mga kababayan na nagsasabi na hindi nagtatago si Kibuloy. Oh. Kung ako tatanungin mo, legally hindi nagtatago si Kibuloy. Ano ginagawa ni Kibuloy ngayon? Di ho ba? Mga kababayan, yan. Si Attorney Israelito Torion, nasobrano yata sa talino. Akala mapapaikot ang mamamayang Pilipino. Ano po? Sabi ni Attorney Torion, legally, I don't think he is in hiding. Mga kababayan, ulitin ko po. Legally, I don't think he is in hiding. Hindi daw ho hindi daw ho nagtatago. Unreachable nga lang daw. Tuloy natin. He is availing of the options that are available to him under the law. Ano pa? Hinahanap na ng batas. Di ba? Pinapakuha na para makapagsalita. Hindi pa ba? Tapos wala, hindi magpapakita. Ano tawag mo dyan? Malamang sa alamang yan, narinig na ni Kibuloy. At kayo din, narinig nyo na pinaghahanap siya. Tapos sasabihin nyo, hindi nagtatago. Ano po? Sasabihin nyo, hindi nagtatago, pinapahanap na siya. Pinapakuha na siya. He is making himself unavailable. Aba, ibang klase baka pumasok. Hindi kaya pumasok ka na lang doon sa Attorney, advice mo kaya pumasok na lang doon sa pintuan niyang may doorknob na diamond. Baka yun talagang talagang parang Casper na siya nun. Hindi na makita, hindi na mahagilap. Di ako nagtatago, unavailable lang ako. No? He cannot just be found. Ako hindi. Pasensya na, attorney, Hindi ako naniniwala na hindi nyo alam kung nasaan si Kibuloy. Ano po? Kasi yung sa mga balita, sinasabi nila, hindi ko din alam No? Nung last time na nakausap ko siya, ganito, ganyan. Hindi ko din alam. Sino po dito, mga kababayan, dyan sa comment section, sino po sa inyo yung hindi naniniwala dito kay attorney na hindi niya alam kung nasaan si Kibuloy? Taas nyo lang po. May hand sign comment dyan, dyan sa comment section or doon sa pinipindot nyo, taasan nyo lang ng kamay. Ako, hindi imposible ako mapaniwala nito. Jerry Correo, pang 198 boss mark ko. Nasa purgatorio na si Kibuloy. Aba, lumulutang na. Parang Tebes Part 2 ang magiging istorya ni Kibuloy. Kaya niyang palusutan. He cannot just be found. Humakita, mga kababayan. Pero si Kibuloy hindi nagtatago. Hindi lang talaga makita, mga bossing. Di ba? Siguro, iniisip ni attorney, mahina naman ang utak ng mga Pilipino. Yun na lang ang sabihin ko. Di ho ba? Kapag sinabi ko to, maniniwala yung mga DDS nito Pero hindi ho kami. No? So may sumagot sa kanya, Rafaela David ang pangalan. Sabi dito, if Kibuloy isn't hiding o hindi nagtatago, then he must have mastered the art of blending into thin air. Aba! Oo nga No, yung mga airbender, ano ba yon, mga kababayan? Anong cartoons ba yon? Yung mga The Last Airbender, yung mga ganun. Humahalo na sa hangin. Houdini would be envious sa lahat ng tao na hindi nagtatago. Si Kibuloy lamang ang hindi mahagilap maski ng sarili niyang abogado. Miski po yun, Avatar. Lester, shout out sa iyo. Miski po yung nagsalita nito, hindi ho naniniwala na yung abogado niya hindi alam kung nasaan siya. Charing. Si Kibuloy lamang ang hindi mahagilap maski ng sarili niyang abogado. Nakakatawa ang desperasyon ng kanyang kampo para bigyang paliwanag
ang kanyang pagiging pugante. Eh, yun naman po talaga, pugante. Nagkalat na sa lahat ng news. Style Maharlika din ho, mga kababayan. Ano? Style Maharlika. Para hindi ma-serve sa akin yung warrant o para hindi ma-serve sa akin yung summon. Hindi ko papaalam yung aking address. Oh. Pero pagka nag-vlog, sasabihin, matapang ako, sige, kasuhan nyo ako. O, ganyan. Yung pala, ang panangga nila, hindi ko sasabihin kung nasaan ako. Hindi ko sasabihin kung nasaan ang address ko. O, di ho ba, mga kababayan? O, nakakatawa ang desperasyon ng kanyang kampo para bigyang paliwanag ang kanyang pagiging pugante. Pag pugante, pugante. Ano? Kaya kayo pinapahagilap, hindi naman dahil ibig sabihin guilty na kayo. Pinapahagilap kayo para makasagot kayo. Oh, 'di ba ang sinasabi nyo kailangan nyo ng tamang procedure? Oh, eto ang tamang procedure. Kaso, mga bossing chief amo, sir, gusto ho yata nila. Batas lang nila yung nasusunod. Gusto yata ho nila kung ano yung sabihin nila, yun yung masusunod. O, tingnan nyo ho nung mga nakailang panahon. Si Kibuloy lang ho yata yung nagsabi ng para sumunod ako dyan, para sumipot ako dyan, kailangan etong 17 utos ko. No? Uutusan yung utusan yung Senado. Kailangan sagot ninyo yung aking panggasolina ng helicopter. Kailangan sagot ninyo yung hotel, kasama ko yung mga bodyguard ko o yung mga kung sino mang mga Poncio Pilato na yun. Oh. Sagot nyo yung kakainin ko, sagot yung tutulugan ko, ganito, ganyan. Kailangan hindi pwedeng magtanong ng ganito sa akin. Oh. Pag sinabi kong walang sagot, walang sagot. Sir Ed Reyoma TV, shout out po. Salamat po sa inyong super sticker. Ibang klase siguro pag ito naging presidente ng TODA, huwag kayong magalit agad sa akin. Magme-message agad kayo, Mark, anong presidente si Kibuloy? Ng TODA, Di ba, malamang ho sa maalamang, diktador ho ito, mga kababayan. Di ba? Lalong di na makikita si Kibuloy kasi Duterte ang itinalagang tagapagmana. Naku, si dating Pangulong Duterte with the ano daw yun? With the loyalists. Napapabalita na kumbaga may connection sa China. At may nanggagaling talagang pondo sa China. Ito po, napabalita na siguro mga 2 o 3 buwan makaraan, mga bossing. No? Yung anak ni Enrile, na si Ma'am Cristina o Katrina Ponce Enrile. Sinabi niya. Na-link niya pa nga at nasabi niya pa yung pangalan ni Martin Andanar, mga kababayan. Marita Esplana, hindi lang bar. Siguro meron yung underground, baka meron ding mga babae na magpapaligaya kay Kibs. 75 na to no? Para hindi naman maboryon sa pagtatago. To cut the story short, napakasimple ng problema nila. No? Para masolve nila yung problema nila at mapatunayan na sila ay walang sala. Tigil yung pagtatago, lumabas, i-explain lahat. Tapos, diba? Madali naman po tayong mapaniwala kung totoo talaga yung mga sasabihin niya Tapos, di ho ba, mga kababayan? Kung simula't simula pa lang, nakipagtulungan na sila, Kongreso, Senado, nasa Kongreso at Senado pa lang, sinasabi na ni Kibuloy. Wag dyan. Sabi pa ng mga DDS vlogger, ano yan korte ni Riza Ontiveros yan Dalhin nyo sa korte. Yun, dinala sa korte. nung sinabi ng korte, kailangan nang ipa-aresto to, kailangan na ipahanap to. Ayun, nagtago mga kababayan, ang anak ng Diyos. Kibuloy, kapag nakita kita, ako ang tetegi sa iyo. Demonyo ka, pero dapat wag kang makulong. Christian Baile. Bakit di pa kasi sumuko? Correct ho.
At 'wag na makialam itong si Duterte kaso niya ang harapin niya. Eh, magkakaroon sila ng ano, si Duterte naman ho mga bossing is ano, ICC naman ho ang haharap diyan, eh, 'di ba? ICC naman ho ang haharap diyan mga bossing. Oh, ha? 'Pag kanya-kanya na lang silang asikaso doon sa kanilang mga kaso, 'di ho ba? Pero the best talaga yung ano, the best talaga yung mga binibitawang salita ni attorney. Legally, hindi nagtatago si Kibuloy. Ano? He is making himself unavailable. Unavailable lang naman po. Kapagka tinatawagan niyo si Kibuloy, mga kababayan, o 'pag hindi niyo ma-contact, unavailable lang po, okey? Ibang klase ka, attorney. Gusto mong gawin yatang mangmang ang Pilipino.